Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:10. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Good morning, good morning. Good morning, Gid, sa mga nakatutok karon diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa aton siniya pagpangalagad for this edition, it's Monday, May or June 1 na kita, no? Dr. na awa ka sa mga kalendaryo. June 1, 2026. Kag sa aton pagpangalagad mga kabiyanan subong yang aga, sa aton siniya dinapit this morning is Rainier Lacamba from Guimaras. Ibalaw naman natin mga kabyanan ang story ni Rainier, no? Ang beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Palanta ang aton sa niya gobyerno may mga ara sinisang mga programa, no? Nanuhay-tuhay nga mga government agency naton ang may mga programa para sa pag-uswag sa aton sa nga palangabuhian, mga bulig, no, mga assistance, mga immediate nga bulig sa ato, no, ang isa diri ang Department of Social Welfare and Development
through sa ila siniyang Pantawid Pamilya Pilipino Program, although may iban pa no nga mga programa ang DSWD, may Kalahi Seeds, Mayakap, no may iban pa or ang iban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga kung sa diin may mga ara man sa mga program ang ila sa iyang ginapabaskog no diri sa aton sa nga programa subong iyang aga through the Department of Social Welfare and Development with the program 4 Peace ang aton sa iyang mangin kaupo da mo si Rainier Lacamba. Unahon ko lang gali pagpasalamat namon sa DSWD ang 4 Peace nga programa nga ni nga ko sa diin ginkilala ang Radyo Pilipinas Iloilo bilang partner nila no partner radio station sa pag-promote sa paghatag importansya man sa pagpalayag sa pagpalaptas sang advokasya sang among ahensya through the program man sang Radyo Pilipinas Iloilo. Hindi lang Radyo Journal ang naga-carry sa mga iban pa no mga programs nila, also ang mga local programs sa hapon kag ginadulong man namon different programs sa Radyo Pilipinas ang mga programs sang tanan nga mga government agency. So, sang nagligad nga semana, that was Thursday, nagbaton ang Radyo Pilipinas Iloilo sang plaque of recognition sa bahin sang Gimaras. Actually, nagkanto kami sa Gimaras, and dito ginahiwat ang sa RCCY no nga sa diin sa ila sining ika-20 anibersaryo no naghatag sang information dissemination sa pag-update sang mga programa man sang RCCY. Dito kami nakabuylog sa ila sining aktibidad. Aside from sining recognition, siyempre pag ginahatagan nila padungog ang mga reporter no nga nagadala sang ila sining mga program on air and through our Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Okay, nagalat na sa ato ng ato sa iyang dinapit for this morning si Rainier Lacamba sang Gimaras no beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Rainier, good morning. Good morning, ma'am. Yes. Madastanan. Yes, good morning, Gid. Diin ka subong Gimaras, Gid man? Sa diin Ari ako siri subong sa Gimaras, ma'am, sa Gimaras State University kung sa diin ako nag-work. Ay, okay. So, kumusta? Nagainulan? Mainit dira subong nga pa ang tiyempo? Ang panahon diri, ma'am, subong is mag-umguom. Hindi siya tanto kainit kag wala man sang ulan. Diin ka kani hambal mo naga-work subong? Sa Gimaras State University na subong, ma'am, ako nag-work as an instructor under the College of Arts and Sciences. Wow. Ano mo kami gagai ako na isang imo nga journey prior sang imo sini iyang teaching position dira sa Gimaras State University Rainier. Since katiway ka na sa di ka na qualify to be the beneficiary. So prior sina nga mga tuig ano ang imo nga journey? Actually, ma'am, as a student, no, sang una, medyo mabudlay gid ang ginagyan, no, mga experiences, especially sang isa ka bata nga naghalin sa isa lang kasimple nga pamilya, no, diri sa Gimaras. And through the help of this Pantawid Pamilyang Pilipino Program or the 4 Peace, no, we are a beneficiary of 4 Peace for how many years man. I am thankful na for their help nga nabaton ko all throughout sang ako niya pag-eskwela from elementary to high school and up to college nga study ako sa college no kag nag-take ako sang course nga Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. And sa kaluyan, no, sa kaluoy sang Ginoo kag sa buligman sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program nakagraduate ako last 2022. Sa una, ma'am, before kami no makasulod sa
4 piece, grabe man ang bakugani bagulan, no? Grabe ang problema or grabe ang mga experiences nga na-encounter namon. So, sa una ma'am, hindi kami makakadto sa eskwelahan kung hindi kami magbaka-baka a day before or a week before para lang may lunon pa eskwelahan. Naamon ang kabudlay sa kabuhi sa una. Kasi sa una, hindi ka gadya sila nga makambal ka nga masakay ka, no? Kaya wala yasang salakyan nga wala ka mo ya private nga salakyan nga madulong sa imo sa eskwelahan. So tag 3 or 4 ka kilometro ang kinalakat pakadto puli. Na sa aga, malit ka sa aga because nga kalayo sa imong lalakton kag papuli sa hapon ga kagabihan sa dalan because nga lakton mo man papuli alin sa eskwelahan ng mga estimated 4 kilometers from the school going sa balay sa hapon. And then struggles kaya hamba ko gani bago lang, no, hindi ikaw makakaon kung hindi mo pagbakabakahan danay ubra. So my family, no, my parents are farmers. Si tatay grabe sa tanan nga ubra sa uma, si nanay gabulig man sa uma, no, amo na ang kabudlay kag kami man mismo nga mga kabataan nagabulig man sa ila para lang may pang makasulbar, no, sa pangadlaw-adlaw namon niya pagpangabuhi. The relative balaan ang baka-baka nga word, di ba? Hindi mo ma-quantify, depende sa tao kung anong iya, di ba? Anong iya nga pag-intindi, anong iya sang intensity nga na. So, on your part, Rainier, that time, nga wala pa ka mo sa program. Ano nga tuig ka mo ganyan kasulod sa program? Kung ma-remember mo? 2011, I think, ma'am. So, ano na nga grade ikaw I don't know or kung year? ang exact na year, pero dira mo. Ano nga grade ikaw or ano nang a year ikaw? Grade 6. Grade 6. Grade 6. Okay. So, siyempre, very, vivid pa na Yes. sa imo recollection, no? O kung madumduman mo pa na gihapon? Ang isang time nga grade 5 ka, grade 4, grade 3, tanta, manabig, grade 3, grade 4, grade 5. So, ano ang, hambal mo kaina, 3 kilometers, ang inyong, ang inyong ginalakat. Yes, ma'am. Kaya wa isang mode of transportation, wala pa da sang tiempo nga na. So, bali, pulian ka mo, panyaga nyo, dito na, nagabalon, kag anong mga balon ninyo, Rainier? Nagabalon kami, ma'am. Nagabalon na lang kami sa amon nga panyaga sa eskwelahan. It's because nga kung magpuli-puli, amo na ganyan ba kung malayo, kag hubol na sa oras nga mag-ang puli ka pa kunugto para mag-lunch. Ang ideya na namon, ma'am, nagabalon kami sa amon nga panyaga. Tupod man mga siblings ko, na may mga siblings man ko nga kaupod ko sa pag-eskwela during those times. And sa eskwelahan kami nagapanyaga. Sometimes, kung mahagadan sa mga barkada, no, nagakaon kami sa balay sa amon ni barkada nga lapit sa eskwelahan. Dira na kami nagapanyaga para nga ma-enjoy man namon ang amon nga lunch no together with our friends kasi syempre malayo kami sa balay kag sa eskwelahan. Malayo na lakton papuli. So, bali, that time nga grade 5 ka, ikapila ka gani, Rainier, sa imo nga sa mag-utod, ikapila ikaw? Ika-7, ma'am. Ika-7 ako sa amon nga mag-ulutod. Pila ka mo kabilog? Actually, 10 kami. 10 kami ka mag-utod. 7 ka babae, kag 3 ka lalaki. Ako ang ika-7. So, may 3 pa ikaw? Nga mga Yes, may 3 manghod. pa ako ka manghod. Okay. So, syempre, aside from number of sa inyong eskwelahan or sa inyong pagtuon, struggle man ang pagkaon, Yes, ma'am. Struggle gid, ma'am. Amo na ganing hambak ko gina kung hindi ka danay mga budlay. Oo. Naagyan ko, ma'am, nga sa isa ka adlaw, makakaon kami manambo pa kami sa kawayanan para lang kidkidon kag ilibod sa mga pamalay sang tao para makakwarta para may bakal bugas. Amo na sa una, ma'am, ang mga isa sa mga hindi ko mas mambal nga worst experience pero best experience na para sa akon is because nga isa siya sa mga naging lesson sa akon nga kabuhi, no, naging inspiration sa akon nga kabuhi to strive harder. Yes, challenging. Kag look at you now.
Guimaras State University, no? Rainier? Because of that inspiration nga Yes, ma'am. imo na agyan. So sang grade school ikaw, sa grade school ikaw. Bali may mga honors man si Rainier nga nabaton. Yes, ma'am. I graduated with honors. Sa elementary, wala. Pero sa high school, no, when I graduated grade 10 and grade 12, I received a with honors, no, award. Siyempre, mga gina-look up mo na sa imong pagtuon, siyempre mga magulang mo no? You have pila, anom ka magulang. So, amo man na imo Yes. inspiration para nga maka-graduate man no sa college. Rainier, kumusta sila sang time nga wala pa wala pa kamo sa program? 10 kami kabilog, ma'am, no, sa isa ka balay nga magulutod, pero hindi kami nagtingob sa isa lang ka balay. It is because nga ang iban ko nga makauturan ging pang kuha sang akon nga mga katiyaan man, no, sa akon nga mga katiyuan man, kay lula, kay sila ang nagpa-eskwela sa akon yung mga kamagulangan, ma'am. So bali buligay no sa family, di ba? Yes. Buligay lang gid. Pero man sila Yes. nakatapos sila Rainier sa sa school. Yes, ma'am. I have 4 older brother and sisters nga nakagraduate. Through the help sa mga relative man sa family. Yes, now with the help of my relatives. My auntie, na nga nagpa-eskwela gid sa amon, nagbulig man pa-eskwela sa amon. Pero moving forward, no, since nga balanta kon kabudlay gid man kun wala help, di ba? Aside from the relative, siyempre assistance from the government, the likes ini nga mga programa. So sa time nga 2011, you've mentioned nga nakasulod ka mo sa 4Ps, may mga nakitaan ka nga siguro pag-improve sa inyong nga pangabuhi, Rainier? Yes, ma'am. No, dako gid ang improvement sang bali sa daily life namon, no, through the help of the family division, family FDS na development sessions sa mga ginikanan namon kay nanay kay tatay. Nagamit ginila, ma'am, ang mga learnings nga no, from the DSWD, kag na-apply ginila sa amon nga pagpangabuhi pa kung paano mag-budget, kung paano i-manage ang kwarta, kung paano. So, meaning, naga-attend si mama mo sa FDS. Siya lang gid, kung wala sa mga talos, siya gid every month or every quarter na ang inyong FDS. Okay, Manage, problema aton nga signal mga kabyanan with the Rainier, no? Hopefully makaano kita sa iya, i-close ang makakuha kita sang mas manami nga signal siguro kung makatawag kita. Yes, Rainier? Naton mga kabyanan si Rainier. Ang aton siniya nga pag-contact sa iya with messenger, no? Naton or sa iya nga phone, makakuha kita sang dugang kay daw hindi namin ang atong signal nga receive. Yes, Rainier, sorry gid, no? Maka-pamati kita sang nami sa imo nga mga nakaano lang siya mga kabyanan ha, naka-messenger lang siya, no? So, thank you, gid, ang aton siniya nga pakigangot sa kay Rainier. Yes, Rainier, no? Anong mga, siguro, improvement the time nga wala na, ako ara na kamo sa program, sa Pantawid Pamilya Pilipino program, Rainier? Yes. Ano ang mga pinaka-improved sa inyong pagpangabuhi sa ara na kamo sa Pantawid Pamilya Pilipino program? Okay, as what I've said bago lang, no,
dako gid ang help sang DSWD sang 4Ps sa amon no through the FDS, through the government nga nagasustain man sa amon niya pangadadlaw nga pagpangabuhi at the same time sa amon niya pag-eskwela, sa amon nga pagkaon no sa amon yung mga gamit nga sa mga estudyante. Dako gid ang iya nga na help sa amon, ma'am. Kung sang una ma'am no, wala pa kami nakasulod sa 4Ps, ultimo notebook namon, ballpen or lapis or gamit sa eskwelahan, medyo mabudlay ang pagpangitaay sang kwarta para makabakal sa mga amo na gamit, but because of this no sa 4Ps, every start sang school year hindi na kami pangabudlay, pangita sang para lang mabakal ang gamit because of sa financial assistance na gina-provide sang 4Ps sa amon nga pamilya. Noong 2011, Rainier, bali tatlo ka mga mag-utod nyo ang nakasulod, no? Yes, ma'am. Tatlo kami ka mag-utod ang Nakasulod. sa 4Ps as beneficiary. Okay, pero sang high school ka, na-mention mo nga ara ka sa honor roll, and then sa college, amo ginaay mo gusto nga kuhaon nga course, bali? Actually, ma'am, second course ko lang ang education. Kay ang mana love ko man actually mag-ang teach, but then my first choice gidya is social work. I inquired no sa mga schools, universities sa Iloilo nga nag-offer sa social work, but knowing social work is very expensive na course kay wala siya gina-offer sa public na, so wala sa may mapaskwela sa akon kung i-pursue ko gid ang social work. So I decided to take secondary education nga nakita ko man no nga lapit-lapit man siya sa social work nga because nga nag-deal man sa tao, no, nakipag-ugnayan na sa mga tao na, amo na. Okay. So, ang mga magulang mo, bali mga teacher man, no? Hindi, ma'am. Sa Biloga family, ako lang gid ang nagkuha teacher. Okay. And sa picture kayo na, nga gina-slides na ton, bali, naka camouflage, bali reservist ikaw sa army? Yes, ma'am. I am proud to be a Philippine Army Reservist. Ano nga year ka nakasulod as reservist? 2025, ma'am. Last year lang. Last year lang. Anong nag-inspire sa imo to join sa army? To help the community naman, amo gina-share ang akon nga goal, no, mo ginang akon nga naging inspiration para magsulod sa Philippine Army is because nga naibaluan man naton subong kung ano ang estado sang aton nga komunidad, no, sang aton nga environment when it comes to the security. Na, so that's one of the reason why nga nag-ang pursue ako to join Philippine Army na for service. And ano ka gani nga year nag-graduate Rainier? Sa bachelor's degree, ma'am, 2022, after pandemic kami, ma'am. So, pag after sa graduation, bali nag-walk board, and then, nag-apply ka sa Guimaras This is State? the story, ma'am. Yes, ma'am. Na after sa akon nga, nga graduation, pag-graduate ko gid sa college, I am not able to take the board exam. For some reason, na wala ko nakuha ang ako niya papili sa eskwelahan. So, 2 years ako nga natengga nga magkuha sang board exam. Na. So, 2022, 23, 24, 25. 3 years gani, ma'am. Na nga nag-delay ako sa pagkuha sang board exam because of some reason. So, kaluyan, pagkuha ko sa 2025, wala ko sa maging na, ma'am, na nga nagkuha ako sang board exam. Even family ko, na, sa mga friends ko, sa mga colleagues ko dito sa school, wala mo ko sa maging sugidan. Nakibot lang sila pag ang release na sang result sang March 23, 2025 nga LET exam. And, to personal, ang reason mo, nga 3 years kid ang delayed sang imong pagkuha sang board? Hindi masyado too personal gid, ma'am, no. Kung sina is ang hamba ko gani lang na delay ang akong nga papers, documents nga ino-submit sa PRC.
And then, do nadulaan ko bala ma'am sang gana, kay hamba ko, na-delay ko basi kung doon din ako bala makasabay sa ako yung mga batchmates, daw mo na, no? So, nagang, ano ko danay, nagang, untat ko danay, wala ko danay, nagang, nagkuha sa with that 2023 nga let. Kay Ano ko, basi kung makuha ko sa exam, mapabalo ko sa iban, basi kung hindi ko kapasa, disappointment, kaya amo ni na-delay ko, amo ni amo to. Kasi mag-jinx. Kasi mag-jinx, no? Yes. So, at least ha, one take lang gid, and siguro sa imong nga pacing lang, no? Sa pacing mo lang siguro, Yes, ma'am. Rainier, no? That's why nga daw ginligaan mo, anay, nagpahuway, anay mo utok. Actually, ma'am, after that, before that, nga nag-take ako sa exam, aran ako nga daan, ma'am, sa field of teaching. Ginapractice ko na ako nga profession diri sa Guimaras State University. It is because right after isang graduation, gin-absorb ko sa eskwelahan for instructor, na. Okay. So, anong yung mga subjects nga ginauyatan? General education subjects, ma'am, under the College of Arts and Sciences, Ethics, Understanding the Self, Peace Education, Gender and Society, na those are the subjects na ginahandle ko, ma'am, sa Guimaras State University, Subong. Looking, ibalik ko lang bala sa sa number of mga mag-utod ka mo. Hambal mo 10, no? Ika 7, ikaw? Yes, ma'am. Oo. So, sa imong mga parents nga mga farmer, nga ako sa diin amo nang na ang source of income, Rainier? Yes, ma'am. So, struggle gid no? Particular for those nga mga pamilya nga ang mga maglulutod bala ara sa 7, ara sa 10, ara sa 12. Kay kabudlay gid no, Rainier, sang wala pa gid assistance from the government. Yes, ma'am, no, mabudlay gid siya, ya. Kag talking through experience man kay kami sa magutod namon, kami 12 kami mo. So struggle gid dululungan Yes. ang kwan, dululungan ang sa college. Bala ka mo nagdulungan ka mo sa kolehiyo, wala. During my time sa college, ako lang, ma'am, kayo dako gawa ang gap ko sa akon nga manghod, kag sa akon nga magulang. Pero may ara ko lang nga magulang graduating na kung nagsulod ko sa first year college, no, graduating na siya sa college sa Manila siya. Pero may mga experience ka, may mga ara ka recollection sang time nga bisan wala pa kamo sa sa program sa 4Ps, for example. Bali may mga memories ka nga siguro ma-share sa amon nga nalipay kaya, or may mga hindi ka manimtan nga bisan pigado or mga wala gina gamay lang ang pagkaon daw sa jagi hapon. May mga ara ka mga experience na Rainier? Yes, ma'am. Ang isa sa mga experiences siguro, ma'am, nga hindi ko malimtan, no, nga mga happy memories na sa pamilya is once na magtililingog kami, ma'am, even though katigado sa amon niya pagpangabuhi, masadya kami Japon nga mga magulutod kag ang pamilya na wala kami nga nagasinuyay, wala kami nga nagapa-indis-indisanay or nagalabawanay. Nagabinuligay ang tanan sa amon nga pamilya. Amon na siya mamang isa sa mga reason nga naging happy ang amon nga pamilya na during those times, even though ara kami sa lowest nga part sa amon nga kabuhi. Kaya halos kalabanan bala nga kaya halin sang mga nagligad way pa family planning gid man, damo mga kabataan mo, no, mga ginabata bala, di ba? Tag-ano, Yes, tag-7, tag-8, tag-9, no? 12 gani kalabot, no? And subo nga ano gani nga mga generation tag-isa duha na lang, no? 3 the most. Pero may mga disadvantage man, no? So ang ina nga mga sitwasyon bala. So ang pag-abot gid man sang programa, since nga nakapahagan-hagan sang kuno man nga mga nabatyagan bala nga mga kakulangan, no, sa school, sa pagkaon man Rainier, may ara man sang sang mga diferensya sang ara na kamo sa program.
Yes, ma'am, oo. Kung sa una, yung ma'am nga hamba ko gani, isang before kami makasulod sa purpose, haluson kami makabakal sang bugas, no? Ultimo bugas, ginapanghulam pa sa piyak balay, sa parinti mo, hulam ka sang bugas sa parintihan mo. Sang time nga na ma'am din hagan-hagan na ang amo na nga mga problema, no? Makakaon ka na sa insakto, hindi na puro nilugaw ang imo kanon sa agaw to hapon saging kagamote. So na hagan-hagan ang ginatawag na poverty sa amon nga pamilya. Okay, so ara ka na sa sa Guimaras State University and may mga utod ka pa nga miyembro gihapon sang 4Ps, Rainier? Yes, ma'am. Na may isa pa ako kautod. Pero manag-exit na amon nga family sa 4Ps, ma'am. Si nanay, si mother ko, manag-graduate na siya sa 4Ps. Maybe this year siguro, ma'am. And then, may ang duga ko ka manghod nga nabilin. Actually, napatapos ko na ang isa, no? Nabuligan ko naman ang isa ko ka manghod nga nagasunod sa akon sa college, no? May Bachelor of Criminology. Last 2025 lang siya nag-graduate. And today, no, ang akon nga isa ka manghod nga lalaki is incoming 4th year na IG man. Nga ako man na nag-sustain sang iyang mga needs, and at the same time, may incoming first year college kami subong, and then nagakuha siya sang engineering. So, ano ka galigid, no? Nagabuligid sa imong family. And until now, si mama kasi papa mo is, naga-farm gihapon? May ara pa ma'am na time nga nagapanguma po, asa Cebu hindi na parehas ang una nga nagapang-arado gid. It's because nga may edad naman mga akon nga mga parents. Na ako niya father is 67 years old na, and my mother is 60 years old naman. And aside from syempre sa pagka-professional ninyo, no? Ikaw for example, aside from that nga mga improvement nga nabuligan sang sini nga program, bali ang inyo nga balay may mga improvement man after nga syempre na improve man yung mga profession Rainier? Yes, ma'am, no? Sa una, ang balay na mo ni for example, naka-ubra na, no? Naka-earn na. Kubo lagi na siya, ma'am. Wala sang division ang kwarto, kawayan ang salog, kawayan ang dingding, ang atop, sin man tuod, pero tagpi-tagpi, daw mo na bala nga type bala. Pero sa subong niya, medyo mambal ko nga daw hindi mo siya tamagid ka bunggagid, hindi mo siya tamagid ka dakogid, no? Kag-ing grande niya kasi ng balay. Pero may balay nga masilungan kag makahatag sang ginatawag nga ginhawa, no, sa pamilya. May kwarto ka na nga imo. Actually, ma'am, sa balay wala ako sang room. It's because nga sa nag-apartment ko yung ma'am sa Buenavista. Dito ako nag-stay, dito ako nag-star na. Sa Buenavista. Pero na-mention mo kaina ginalakat nyo 3 kilometers. Kumusta ang mode of transportation na ninyo subong Rainier? Yes, ma'am. Pardon, ma'am. Ang mode of transportation, na-mention mo kaina sa mga grade school ikaw, ang inyong travel 3 kilometers, ang dapat ninyong lakton, padulong sa eskwelahan. So, subong, kumusta ang mode of transportation ninyo? Okay. So sa subong mas okay na gawa, ma'am, na okay na gid, it's because nga maka-access na sa transportation, na maski diin na lang pwede ka makasakay. Kag sa balay may ara naman kami kaugalingon nga motor, na ako nga baya may ara sa motor, may tricycle lang ako nga tiya. So medyo mahapos na lang in terms of transportation, ma'am. Okay, yes. So anything pa nga siguro changes sa inyong pagpangabuhi after pila ka years na, 11, that's 2011, mga pilat, 15 years kamo sa as beneficiaries ng program? Yes, ma'am. So ano pang mga siguro nakitaan mo nga daw nag-improve, Rainier? Okay. So in terms siguro, ma'am, aside sa kapigabuhon, syempre ang lesson nga nakuha naton, no, nakuha namon sa program nga isa man kung nga nag-improve ang kabuhi, no, naging inspiration siya, naging motivation siya
para nga maging maging ano ako subong, no, maging ano kami subong as a family, ma'am. Okay. So, kanami ibalasang mga story nga na no nga kung sa diin nakatibawas, na-improve ang pangabuhi, kag padayon nga ano gihapon no, hindi lang nga magsalig sa bulig sang government, diba, Rainier, dapat ano gitya Correct, strive ma'am. gihapon padayonon, no, para nga ma-inculcate man sa mga younger nga mga manghod, no, mga kabataan, para nga mag-struggle man kay hindi madali, no, ang pagpangabuhi kung wala sang syempre ginatanaw nga inspiration kag bulig, Rainier. Yes, ma'am, no. Amo na ganang ginamba nila, ma'am, nga all throughout sa imo nga kabuhi, dapat kabalo ikaw mag-ang manage, kabalo ikaw mag-handle, kag hindi mo lang pag-isalig, no, sa kung sino ang nagabulig sa imo, because hindi man manami nga all throughout sa imo kabuhi isalig mo lang ya ang imo nga kinahanglanon, no? So kinahanglan mo man sa ginatawag nga improvement sa imo kaugalingon, kinahanglan mo man sa ginatawag nga dependency sa imo kaugalingon para lang malabot mo kung ano ang imo gusto sa kabuhi. Ang bulig, no, ginahatag sa aton, ginabulig sa aton para nga maging mas ma-enhance, ma-improve naton ang kaugalingon, kaya magamit naton no, ang amo nga lesson sa ulihi kung kita na lang ang nagapangabuhi. Yes, thank you very much, Rainier, ha. May mga ara kita sang makuha nga mga lesson sa imong story, no. Kay aside from teacher sa Guimaras State University, nag-reservice na sa bahin sang 3rd Infantry Division Philippine Army, no, and syempre sa budig lain naman ang aspeto sa bali sa auxiliary. Pero may mga mensahe ikaw sa bahin sang Department of Social Welfare and Development, Rainier? Okay, ma'am. So, sa DSWD, no, sa ato nga government, madamo gid nga salamat sa mga bulig nga ging provide, no, nga ging hatag sa amon, especially sa tanan, not only sa ako nga pamilya, but also sa tanan, no, nga mga tao nga nabuligan sa gobyerno naton, especially ang DSWD, especially ang 4Ps, na madamo gid nga salamat sa ilang programa nga ni, is because nga isa siya sa naging way para nga ang mga tao nga hika-host bala sa kabuhi, ma'am, no, in terms of mabuligan, mabag-o paagi sa mga amuni nga programa sa aton nga gobyerno. May mga luyag ikaw palabot sa parents kag sa mga imo nga mga utod, message, Rainier? Okay, to my parents, no, to my father sa ako nga amay, Rodrigo Lacamba, and to my mother, Esperanza Lacamba, thank you very much, no, nanay and tatay, for this, for those sacrifices, no, para sa amon nga mga magulutod, para lang nga maka-eskwela, para lang makatibawas, para lang balikan, no, namon ko ang mga sakripisyo ninyo sa una. Madamo ika salamat sa tanan nga mga ginpakubra ninyo, na para lang sa amon nga mga kabataan ninyo. And to my, especially, no, I would like to thank also sa akon nga mga katiyuan man, not because of them, hindi subong, because dako man ang ilang nga nabulig sa amon, especially to my aunt, no, sa akon nga tiya, to Rosalinda Lacamba, thank you very much for your sacrifices, man. Actually, wala na siya isang bata, no, and tanan nga bulig is ginabulig niya sa iya nga mga kahinablusan gid. Thank you very much sa imo nga bulig gid halin sang una hasta sa subong. Yes. So, may mga i-shout out ikaw, gusto nga particular dira sa imo mga kaupod sa Guimaras State University? Okay, so shout out, no, sa mga colleagues ko diri sa Guimaras State University, sa mga faculty members, no, sa Guimaras State University, specifically sa College of Business and Management and College of Arts and Sciences, na mabatian man nila mga amon nga interview ko. Yes, i-share Shout out sa ila tanan. naton. And sino guys subong da ang president sa Guimaras State? Si Dr. Lilian Diana Parenio, ma'am, ang amon nga University President subong.
Okay, no. So Ma'am President, Dr. Lilian Diana Viparenio. yes, so shout out sa mga teachers dira nung nakatutok sa aton program. So salamat gid Rainier, salamat gid. Thank you very much, ma'am, no, sa opportunity nga ma-interview ninyo diri, no. It is an honor nga ma-interview kita diri sa inyong istasyon, ma'am. Kag ma-share ang ako mga story. Yes, honor gid ang Radyo Pilipinas no sa pag pamati sang imong istorya Rainier as beneficiary sang programa sang gobyerno. May special someone kang i-shout out? Go ahead. Wala naman siguro, ma'am. So thank you gid, salamat sa imong panahon diri sa Radyo Pilipinas. Makakita na itaguro personally kung makakadto kita sa Guimaras State University. No, madugay na ako wala nakakadto dira. So thank you sa imong panahon diri sa Radyo Pilipinas, Rainier. Thank you very much, ma'am, and see you here soon. Yes, thank you very much. Sabatian mga kabyanan, si Rainier Lacamba sang Guimaras State University, ang ila sa niyang pamilya, no? Siya as beneficiary sang 4Ps, isang Department of Social Welfare and Development. Bali next year, basi ko graduate na sila sa sininga programa. So thank you very much sa kanami sa mga stories nato nabatian sa mga beneficiaries sining program sang DSWD Inspiring kag makakuha kita sang leksyon mga kaabyanan. So thank you sa liwat no sa aton siniyang mga nadinapit subong sa aton program. Ang oras, it's 10:49 mga kabyanan, maghatag ako anay sang pila ka mga pahanumdum. Hopefully, pakakuha kita sa report no from our kaupod no sa mga nanuay-tuway nilang coverages sa bunga aga, sa bunga Lunes sang aga. Standby. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a Philippine Standard Time, it's 10:54 mga kabyanan sa aton singa pagpangalagad sa programa. Dili na lang nga kukutob sa aton singa pagdulong sa inyo sang karuniyang edisyon sa Radio Journal. Mga partner ko sa Technical Side Studio, Alan Defante. Sa bahin sa transmitter si Rochelle Jones Hotahero. Mga iban pa nga mga balita kag impormasyon sa aton singa dulong sa inyo, maglantaw lang sa amon sining Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Standby sa sunod nga programa from ISAT University. Hello ISAT U with the Level Up Edition no, sa bahin sang ila sining programa with Dr. Hines Gumakil kag kay Ma'am Chessa. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Radio Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo